Ang pamagat ng ating kwento ay ang Revenge of the Baskerville Bloodhound. Sa mundong puno ng dugo at pagtataksil, isang aso ng digmaan ang muling isinilang upang gapiin ang mismong Panginoong pinagsilbihan niya sa isang pamilyang kilala sa kasanayan sa espada at walang awa sa larangan ng pakikidigma. Isinilang si Vikir, isang hunting hound ng angkan ng Baskerville. Sa buong buhay niya, hindi siya kailanman itinuring na tunay na bahagi ng pamilya. Gayunpaman, itinaya niya ang kanyang buhay para sa kanila, sumunod sa bawat utos, at naging sandata nila sa bawat laban. Ngunit sa huli, ang gantimpala sa kanyang katapatan ay pagtataksil. Sa isang malagim na gabi, ang mismong pamilyang kanyang pinagsilbihan ang nagpatay sa kanya. Ngunit hindi iyon ang katapusan ng kanyang kwento. Isang hindi inaasahang pagkakataon ang nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Sa pagbabalik ni Vikir, hindi na siya ang parehong aso ng Baskerville. Sa pagkakataong ito, siya ang magiging mangangaso. Gamit ang lahat ng kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, sisirain niya ang mga naghaharing pamilya at babaguhin ang kapalaran ng mundo. Sa kanyang muling pagbangon, maghihiganti siya sa bawat dugong ibinuhos sa pangalan ng Baskerville. Ang digmaan ay nagsisimula na, ngunit ngayong pagkakataon siya na ang may hawak ng espada. Nakatayo sa likod niya si Sinclair, malamig ang tinig at puno ng paninisi. Tahasan niya itong inaakusahan bilang utak ng lahat. Sinasabing siya ang nagdala kina Nighthound at sa Santa Vault para lamang patayin ang patriarka. Nang narinig niya yun ay agad niyang hinawakan ang kanyang espada, at mariin niyang tinanong kung anong kabaliwan ang sinasabi nito, habang mabilis niyang binunot ang kanyang sandata at tinutok ang espada kay Sinclair. Lumitaw sa mukha ni Damien ang lubos na pagkalito at pagkagulat habang nauutal. Hindi maituloy ang nais sabihin. May kumislap na alaala, isang masakit na bahagi ng kanyang nakaraan, na nagtulak sa kanya na magkamali ng pagkakakilanlan. Mahinahon niyang naitanong kung siya ba ang kanyang matagal nang nawawalang anak na si Juliet. Matapos ang ilang sandali ng masusing pagtitig, damaloy ang isang patak ng pawis sa kanyang pisngi nang tuluyan niyang maunawaan ang pagkakamali. Kahit may pagkakahawig, alam niyang hindi ito ang kanyang anak. At doon ibinunyag ang katotohanan. Ang estudyanteng kilala bilang Sinclair ay walang iba kundi ang nag-iisang anak ng kakapaslang pa lamang na patriarka, si Bartholomew ang kanyang kapatid. Kumikislap ang kanyang mga lilang mata sa nakakatakot na ningning habang lumilitaw ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, Sinclair Jew Bourgeois. Nagpapatuloy ang tensyosong komprontasyon sa wasak na vault, habang itinuturo ni Sinclair si Damien gamit ang kanyang espada. Ipinaparatang niya si Damien ang nagplano ng buong pangyayari, siya ang umakit kapwa sa Nighthound at sa Santa patungo sa vault. Kitang-kita ang pagkabigla ni Damien sa talas ng kanyang hinuha, may tumulong butil ng pawis sa kanyang mukha habang naririnig ang paratang. Ngunit agad siyang bumawi, ibinaba niya ang espada at sinabing isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Habang itinatabi ang kanyang sandata, mabilis siyang bumuo ng kwento, ipinaliwanag na nagkakagulo ang kabisera dahil sa krisis ng peking salapi. Ayon sa kanya, pumunta lamang siya sa vault para sa isang pulong kasama ang kanyang kapatid tungkol dito. Mariin niyang sinabi kay Sinclair na huwag magbato ng ganoong kabobong akusasyon kung walang ebidensya. Sa kanyang isipan, bagamat matalino si Sinclair, isa lamang itong hinala at mas mabuting ipagwalang bahala. Pagkatapos nito, tumalikod si Damien at naglakad palagpas sa kanya. Waring tinatapos na ang usapan, mukhang sumuko si Sinclair, mahinang bumubulong na hindi na mahalaga. Bumagsak ang kanyang tingin sa lupa, sa naputol at dagwang ulo ng kanyang ama. Isang alaala ang sumiklab sa kanyang isipan, ang kaibigang si Piggy, sabik na nagtatanong kung anong mga tanong ang itatanong niya sa ulo ng pamilyang Bird siya. Napaisip siya na may isang bagay siyang matagal nang gustong itanong sa kanyang ama, ngunit ngayon ay hinding-hindi na niya magkakaroon ng pagkakataon. Biglang huminto si Damien sa likuran niya, mula sa likod, tinanong siya ng boses nito kung ang tanong ba niya ay, bakit siya iniwan? Nanlaki ang mga mata ni Sinclair sa gulat. Humarap si Damien sa kanya. Ang kanyang mukha ngayon ay nagpapakita ng parehong sakit at pag-unawa. Ibinunyag niya na ang sarili niyang anak na si Juliet ay minsan na ring nagtanong sa kanya ng parehong tanong, noong siya'y ipinadala sa mundo na walang-wala, bilang isang karaniwang mamamayan, sa pagsubok ng kanilang pamilya para sa pagmamana. Tinamaan si Sinclair sa pagkarinig ng pangalan, isang alaala ang bumalik, isang panahong magkasama siya at ang batang si Juliet, na nagpapahiwatig ng malalim at matagal nang nakalimutang ugnayan ng dalawang magpinsan. Nang makita ang kanyang reaksyon, si Damien man ay natigilan, bakas ang hindi makapaniwala sa kanyang mukha habang napagtatanto niyang dapat ay nagkakilala sila noon.
Napangiwi siya, naglalaban ng galit at lungkot sa kanyang anyo. Tumingin siya pababa at mariing sinabi na sa huli, hindi siya iniwan ng kanyang ama ni ng pamilyang Bird siya. Sinimulan ni Damien na ipaliwanag ang pangunahing paniniwala ng kanilang pamilya, aniya, ang kanilang motto ay ang pag-iral ngunit hindi nagpapakita ng sarili, ito raw ang dahilan ng kanilang pagsubok sa pagmamana, kung saan kailangang patunayan ng mga tagapagmana ang kanilang halaga sa kabisera, mag-isa, walang tulong mula sa kanilang mga magulang. Ipinagpatuloy niyang aminin na isa itong batayang tuntunin ng kanilang pamilya na sanay na ipaliwanag na kay Sinclair noon pa, at nagtataka siya kung bakit hindi ito sinabi ng kanyang kapatid na si Bartholomew. Nanatiling tahimik si Sinclair, mahirap basahin ang kanyang lilang mga mata habang tinatanggap niya ang impormasyong babago sa kanyang buhay. Dinala siya ng balita sa matinding pagkalito, sa kanyang isipan, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot habang kinukwestiyon niya ang lahat ng inakala niyang totoo. Paano kung ang umabandona sa kanya ay hindi ang kanyang ama kundi isang demonyo? Paano kung ang lalaking inakala niyang ama niya ay ang demonyo pala mula't simula? Pinahirapan siya ng magkasalungat na larawan, ang alaala ng kanyang inosenteng batang sarili na nakahandusay sa malamig na sahig, laban sa mukha ng kanyang ama na baluktot ng kapangyarihang demonyo. Naisip pa niyang baka wala namang demonyo, baka guni-guni lamang ang lahat. Lubog sa pagkabigla, hindi na niya matukoy kung alin ang totoo at alin ang kasinungalingan. Sa kanyang pinakamalalim na pagkalito, bumalik sa kanyang isipan ang huling mga salita ng Nighthound, nasa kanya raw ang desisyon kung ano ang makikita, maririnig, at paniniwalaan, naging gabay sa kanya ang mga salitang yun, at isang bagong determinasyon ang umusbong sa kanyang kalooban, kailangan niyang makipagkita muli sa Nighthound upang matuklasan ang katotohanan. Pagbalik sa realidad, humupa ang kanyang panloob na galit at napalitan ng malamig at matatag na resolusyon, tumalikod siya sa naputol na ulo sa lupa at nagpaalam sa kanyang ama sa isang huling, tahimik na pamamaalam. Habang naglalakad siya palagpas kay Damien, nagliliwanag ang kanyang mga mata sa bagong layunin habang idineklara niyang siya ang magmamana ng pamumuno ng pamilya. Samantala, nagkakagulo ang mansyon, umaalingaw ang mga alarma habang hinahanap ng mga gwardya ang mamamatay tao, sumisigaw na hindi pa maaaring nakalayo ang Nighthound. Sa isang mataas na bubong, pinagmamasdan ng Nighthound at nang sugatang si Dolores ang kaguluhan, napansin ng Nighthound na mas humihigpit ang seguridad. Ngunit may iba ang ikinababahala ni Dolores. Tumingin siya na may pag-aalala at inaming hindi niya maiwasang isipin si Sinclair, tinanong niya kung tama ba ang ginawa nilang iwan siya roon. Sinubukan siyang tiyakin ng Nighthound, ipinaliwanag na hindi niya dapat ipag-alala na masisi si Sinclair, kahit naroon siya, hindi raw siya ituturing na kasabwat. Pinaalalahanan niya si Dolores na naitakda na ni Damien ang opisyal na kwento, na binihag ng Nighthound ang santa at pinatay ang patriarka, na ginawang bayani si Damien bilang saksi. Dagdag pa niya, ang isang matalinong tao tulad ni Sinclair ay alam na mas mabuting huwag banggitin ang tunay na nakita niya, dahil malamang na matawag lamang siyang baliw, sandaling nanahimik si Dolores. Tinanong ng Nighthound kung ano pa ang natitira sa alyansa ng Quo Vadis at ng pamilyang Bird siya, may mabigat na anyo, siya na mismo ang sumagot, pinangalanan ng kanilang huling kaaway si Humbert. Isang alaala ang biglang sumiklab sa kanyang isipan, si Bartholomew na binabanggit ang kamakailang pagbisita ni Cardinal Humbert, may katiyakan niyang sinabi na siya ang naiwan sa kanila. Buong determinasyon idineklara ni Dolores na kailangan niyang makipagkita kay Cardinal Humbert at usisain siya tungkol sa naging pagpupulong nito sa demonyong si Belial, habang nagsasalita siya, nanginginig ang kanyang katawan, mahigpit na niyayakap ang sarili. Tahimik na pinanood ng Nighthound ang kanyang paghihirap sandali bago magsalita. Umupo siya sa tapat ni Dolores at marahang nagtanong kung natatakot ba siya kay Humbert. Sa unay na nahimik si Dolores, saka napabuntong hininga, hindi nakakatuwa na nagawa niyang mapagtagumpayan ang takot sa isang makapangyarihang demonyo, nakamit pa nga ang isang tunay na pagkamulat, ngunit nananatili pa rin ang matinding takot niya sa sarili niyang ama. Umupo sa tabi niya, marahang tumutol ang Nighthound at sinabing hindi kailanman nakakatuwa ang kanyang nararamdaman. Ang hindi inaasahang kabaitan nito ang nagpaiyak sa kanya, at biglang namuo ang luha sa kanyang mata. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at nagtanong kung makikinig ba ang Nighthound sa kanyang kwento. Ipinaliwanag niya na ito ang unang pagkakataon na ibinabahagi niya ito sa kahit kanino, dahil hindi ito isang kwentong madaling ikwento. Sinimulan niya ang kanyang pagtatapat, inihahayag ang isang nakakagulat na katotohanan, gaya ng maaaring nahulaan na niya, si Cardinal Humbert ay hindi niya tunay na ama. Isang flashback ang nagpakita ng mas batang si Humbert na buhat ang sanggol na si Dolores, ipinaliwanag niya na dahil sa kanyang napakalakas na banal na kakayahan,
Napansin siya ni Humbert noong bata pa at pinili siyang ampunin. Inilarawan niya ang pampublikong imahe nito, isang lalaking mula sa makapangyarihang angkan, pangalawa sa kapangyarihan matapos ang papa, at iginagalang ng napakaraming tagasunod. Sa harap ng isang perpekto at makapangyarihang figura, kinailangan niyang maging ganap na masunurin, isang makapangyarihang imahe ang lumitaw, siya bilang isang kahoy na manikang inuukit at ginagalaw ng isang dambuhalang kamay mula sa itaas. Kailangan niyang maging isang magandang manika, walang reklamo at walang pagsuway. Maliwanag ang hindi binibigkas na kaparusahan ng paghihimagsik, habang nagbabago ang larawan sa isang sirang manikang nakahandusay sa lupa. Pagbalik sa kasalukuyan, isang luha ang gumulong sa kanyang pisngi, ngunit hindi natakot ang makikita sa kanyang mukha. Sinabi niyang ayos na ang lahat ngayon, ipinaliwanag niya na matapos niyang makilala ang Night Hound, sa wakas ay natagpuan niya ang lakas ng loob upang kumawala sa kontrol na namuno sa buong buhay niya. Habang nagsasalita, isang tunay at luha na may ngiti, puno ng ginhawa at pasasalamat, ang kumalat sa kanyang mukha. Nakaupo sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa wakas ay nakaramdam siya ng kalayaan. Habang nakikinig ang Night Hound sa kwento ni Dolores, kung paanong nabuhay siya na parang isang manikang kontrolado, malalim itong tumimo sa kanya. Kitang-kita ang kanyang pagkabigla, nanlaki ang kanyang mga mata sa bagong pag-unawa. Sa loob-loob niya, naisip niya ang pagkakatulad ng kanilang mga buhay, bagamat magkaiba ang kanilang mga kalagayan, ang karanasan ni Dolores bilang isang kontrolado na manika ay hindi naiiba sa sarili niyang nakaraang buhay bago ang kanyang pagbabalik, kung saan siya'y namuhay bilang isang asong pangangaso, nakatali sa mga utos at hindi kailanman nalaman ang tunay niyang layunin. Nakita niyang siya man ay nabuhay sa tali, ang pinagsasaluhang sakit na ito ang nagpatibay sa kanyang pasya, para sa kapakanan niya at upang putulin ang mga natitirang ugnayan ng kasamaan, alam niyang kailangan niyang harapin si Cardinal Humbert. Biglang nagbago ang eksena patungo sa isang madilim at magulong kagubatan sa gabi, isang karwahe ang ganap na wasak at nakataob, napapaligiran ng dugo, patunay ng isang marahas na pananambang. Nakita si Cardinal Humbert na nagtatakbong baliw sa takot, tumatakas para sa kanyang buhay. Umaagos ang dugo sa kanyang mukha habang sumisigaw siya sa sindak, isinusumpa ang kanyang kapalaran. Desperado niyang isinisigaw na wala siyang alam, iginigiit na siya'y inosente. Isang flashback ang nagbunyag ng dahilan ng kanyang matinding takot, ipinaliwanag niya na ang kamakailang pagkamatay ng ilang leader ng kulto ay naglantad sa isang kriminal na sabuatan, na nag-uugnay sa sangay ng lumang tipan ng Quo Vadis at sa pamilyang Bergsha. Sa takot na siya ang sisihin ng investigasyon, hinarap niya si Bartholomew, sinubukan niyang takutin ang patriarka, sinasabing aaminin niya ang lahat kung siya'y aarestuhin. Ngunit nang kumalat ang isang nakapanghihilakbot ng ngiting demonyo sa mukha ni Bartholomew, napagtanto ni Humbert na walang saysay ang kanyang banta. Hindi basta tao si Bartholomew na kayang takutin, isa siyang demonyo. Nagpatuloy ang alaala, ipinapakita ang natakot na si Humbert na nahulog mula sa kanyang upuan, kaawa-awang nagmamakaawa para sa kanyang buhay at inaaming siya'y nagkamali. Si Bartholomew, ang kanyang kamay ay umiikot sa madilim na lilang enerhiya, ay nagpa siyang magbigay sa mahinang tao ng isang kasangkapan para sa kaligtasan. May masamang ngiti, ipinatawag niya ang isang kakaibang, pumipintig na dilaw na orb na may mata sa gitna, at sinabi kay Humbert na gamitin yun kapag dumating ang krisis. Matapos ibigay ang madilim na regalo na yun, pinatawad ni Bartholomew ang kanyang buhay. Nagtapos ang flashback sa imahe ng kakaiba at demonyong mata sa nanginginig na mga kamay ni Humbert. Balik sa madilim na kagubatan, ang takot na si Cardinal Humbert, patuloy na tumatakbo para sa kanyang buhay, ay desperadong hinugot ang demonyong mata na ibinigay sa kanya ni Bartholomew. Hawak ang kanyang dibdib, naisip niya ang sinumpang regalo ng demonyo, ang tanging pag-asa niya para mabuhay. Ngunit bago pa niya ito magamit, isang kumikislap na bagay na parang letigo ang humiwa sa hangin patungo sa kanya. Bago pa siya makariyak, ang letigong nagliliwanag sa nakakatakot na lilang enerhiya ay hamampas sa hindi kapani-pani walang bilis at malinis na naputol ang kanyang kamay. Sandaling tumingin si Humbert sa ibaba ng may pagkalito, hindi niya maunawaan kung ano ang katatapos lamang mangyari. Mabilis na napalitan ng gulat ng matinding sakit habang bumubulwak ang dugo mula sa naputol na bahagi, at napahiyaw siya ng isang nakapanghihilakbot na sigaw ng paghihirap. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, mahigpit na hawak ang dumudugong sugat, isang bagong figura ang lumitaw sa harap niya. Walang pakialam niyang sinabi na ang balak lamang niya ay kunin ang bagay na hawak niya, ngunit mukhang naputol niya ang buong kamay nito nang hindi sinasadya. Pagkatapos ay pinulot niya ang naputol na kamay, na mahigpit pa ring nakakapit sa demonyong orb.
Sa gitna ng luha ng sakit at takot, sumigaw si Humbert na sa kanya ang bagay na yun at nagmakaawa na huwag niya itong galawin. Ang babae, na ngayoy makikitang may hawak na dagwang kamay at isang sandatang parang letigo, ay nanindigan sa ibabaw niya. Ipinakilala niya ang sarili bilang Miss Ouroboros at sinimulang isa-isahin ang marami niyang kasalanan. Sa mapanuyang tinig, tinanong niya kung paano nagawang tumanggap ng suhol ng isang taong banal, magbenta ng mga bata, at ngayoy makipagsabuatan pa sa mga demonyo. Isang masamang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang idinagdag niyang, sa kabila ng kasamaan ni Humbert, hindi siya nababagot. Sa katunayan, nasisiyahan siya sa kanyang trabaho, ang mangolekta ng mga kriminal na tulad niya. Pinuno ng kanyang mga salita si Humbert ng isang bagong, nakakikilabot na takot, na uutal niyang tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa kolektahin. Bilang tugon, humagupit ang kanyang letigo, mahigpit na pumulupot sa leeg ni Humbert sa isang malakas na galaw. Hinayla niya ito paitaas, inangat mula sa lupa, at inihagi sa ere, iniwang nakabitin sa isang mataas na sanga ng puno habang hinihigop ang hininga sa pagkasakal. Sinabi niya kay Humbert na sasaniin niya ito, upang masalubong nito ang katandaan kasama niya. Habol ang hininga, tinanong ni Humbert kung ano ang ibig niyang sabihin sa katandaan. Si Ouroboros, na ngayoy hawak ang demonyong mata, ay dinilaan niya at tinitigan siya ng may mandaragit na titig. Nilinong niya ang kanyang kahulugan sa isang huling, nakakatakot na pahayag. Ang tinutukoy niya ay ang panahon ng digmaan, isang panahon kung saan tanging ang tunay na malalakas lamang ang umiiral.